tinuturo po sa Proverbs 20:6 kung ano po yung tinatawag na godly or biblical parenting. Maaari nga ilan sa atin po ay nakapagpalaki ng mga anak. Totoo po yan. Lalo lang sa mga panahon na kung saan ay masasabi natin, oh, napalaki ko na yung mga anak ko, tapos na ako sa kanya. Tapos na ang role ko bilang magulang sa aking anak. Ano po ba yung tinatawag na godly parenting o biblical parenting? Ang godly parenting po ay kung saan ay nauukol, okay, kung paano mong palalakihin or raising your children in accordance with our religious beliefs and values. Religious beliefs and values with the aim of instilling a strong moral and spiritual foundation with them. Kung ano po yung alam natin na itinuturo bilang magulang, yung ating mga natututunan sa ating pagganap, mga salita ng ating Panginoon, mga halimbawang ipinakita niya sa banal na kasulatan, mga milagrong pinakita niya sa bawat isa sa atin, mula pa nung una hanggang ngayon sa ating mga buhay, ay dapat natin ibahagi sa ating mga anak. Mayroon pong 5 uri, 3 uri. Ako nais banggitin. At nais ko pong malaman din, maaari ang ilan dito ay kung saan tayo napapabilang. Sa pag-aaral po sa psikolohiya, mayroon pong tinatawag na 3 uri o 3 types of parenting. Okay po. Isa na rito po yung tinatawag natin na authoritative parenting, na kung saan kapag daw po ikaw ay isang authoritative parents, gumagamit ka ng mga strict instructions o yung mga mabigat na pagdisiplina, kapalaan ng pagdisiplina sa mga anak. Na kailangan pag nagkamali ka, may punishment agad. Nakaranas ba kayo sa magulang dito? May mga kabataan, nakaranas ba kayo kay nanay at kay tatay? Yung pag sinabing hindi, pag lumabas ako ng bahay at lumabas ka, sasarado yung pintuan, hindi ka na makakapasok. Diyan ka matulog sa labas. Naranasan niyo po ba yun? Okay. Ang ikalawang type o bahagi o ikalawang klase po ng magulang na tinatawag ay yung permissive. Ito yung uri ng magulang na kung saan ay binibigyang kalayaan ang kanyang mga anak na magdesisyon, gawin niya ang kanyang mga nais gawain, kaunti lang ang limit sa kanyang instruction. Ay, may isip na yung anak ko, bahala na siya sa kanyang sarili. Siguro ito po yung ngayong karamihan na nakikita ko sa ilang mga magulang. At ang ikatlo naman po, yung tinatawag na uninvolved parenting. Ito po yung masakit. Kapag ka ang isang magulang ay uninvolved na, wala nang pakialam sa iyo. Yung magulang mo, dumidistansya na. Bahala ka na nga sa buhay mo. May isip ka na, malaki ka na. Nagawa mo na yan, bahala ka na. Nakakalungkot po. A godly parenting is a unique responsibility of every parent. A very challenging role that we should provide to our children. Napakalaki pong kahalagahan nito. Ang responsibility po ng ating mga magulang ay hindi lamang po itura, ngunit ito po ay napakahalagang proseso, lalo po sa panahon natin ngayon.
Ako, naalala ko po, nung kabataan namin, ay hindi ganoon kapanganib ng sanlibutan. Kaya sa ngayon, napakarami po tayong dapat isaalang-alang ang iba't ibang uri ng mga social issues. Ang dali po ng mga kabataan ngayon kung saan ay humaharap sa exposure sa iba't ibang uri ng mga prohibited substance, drugs, alcoholism, gambling, iba't ibang uri ng mga habitual practices. Masarap sa kabataan kong gawin ito. Ngunit kapag ang isang magulang ay nagkulang sa pag-monitor sa kanilang anak at nagtuloy-tuloy po ito, mahihirapan tayo bilang mga magulang na ituwid ang baluktot na gawain ng ating mga anak. Ano pa po yan? Nakikita niyo po sa panahon ngayon, early pregnancy. Sa edad na 11 hanggang 15, hanggang 16 years old, mayroon na pong mga nagbubuntis na kabataan. Sino po ang dapat sisili? Ang bata o ang magulang? Mental and physical health. Nakikita natin, akala natin, malakas, malusog ang ating mga anak. Ngunit sa araw-araw na pakikisalamuha nila, sa pang-araw-araw na pamumuhay nila, sa eskwelahan, sa environment, at sa iba't ibang lugar na kanilang pinupuntahan, dumadanas ang ating mga kabataan, ang ating mga anak ng iba't ibang uri ng problema na hindi nababanggit sa ating mga magulang. Maaaring sila'y bahagi ng tinatawag nating bullying o yung hindi pagtanggap ng society sa kanila dahil sa kakaiba nilang mga inaasal, ginagalaw o kinikilos sa loob at labas ng ating tahanan. Humahanap din ang ating mga kabataan sa tinatawag nating excessive use of digital devices. Kung mapapansin niyo po, bihira ang kabataang walang cellphone. Lahat yan, magagalit yan sa magulang pag hindi sila binili ng cellphone. But without